Akalain mo yun, marami palang mga bagong motorsiklo sa bansa ang kalalabas lamang ngayong taon na panibagong pagpipilian na naman para sa mga rider na naghahanap ng mas abot kayang mga motorsiklo na puno na ng gamit at mas moderno at mas magugustuhan ng kahit na sino. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabigyan po yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, CF Moto 250 SR ay isang magaang na sports bike na idinisenyo para sa mga rider na naghahanap ng mas abot kayang unit na may style na katulad ng mga entry sports bike ng brand. Ang modelong ito ay nilagyan ng mga aggressive pairings, isang matalas na cover sa harap at nilagyan ng full digital TFT display instrument cluster sa cockpit na nagbibigay kahit papano ng isang premium na pakiramdam sa kabila ng mas abot kayang presyo nito. Ang motorsiklong ito ay isang sporty na may pagka-modernong motorsiklo na pinapagana ng isang 249 cubic centimeter na displacement capacity na liquid cooled single cylinder engine na kayang gumawa ng 27 horsepower at 22 Nm ng torque. Ang makina nito ay pinari sa isang 6-speed manual transmission type na nag-o-offer ng smooth power delivery kasamang mukhang mabilis na itsura nito. Pinapanatili ng bike ang matipid na konsumo sa pamamagitan ng fuel injection system sa fuel supply, habang ang sleeper clutch naman na ikinabit din sa modelong ito ay tumutulong naman upang maisaayos ang mga downshift declaration at binabawasan ang wheel hop lalo na sa mga emergency braking. Itong bagong CF Moto 250 SR ay equipped ng steel treeless frame chassis, ng upside down front forks at ng rear monoshock suspensions para mabalanse ang bilis at ang stability. Ilagyan din ito ng isang magandang klase ng braking system na binubuo ng isang single front disc na may radial mounted caliper, habang ang rear braking system na naka-single disc din ay nilagyan ng anti-lock braking system para sa karagdagang kaligtasan lalo na sa mga madudulas na pagpipreno. Ang seating height nitong bagong CF Moto 200 RS ay umaabot lang sa 780mm na bagay lamang din sa height ng karamihang Pilipino. Mas magang ang chassis kaya mas madaling i-maneuver. Bagay ito sa mga nagsisimula pa lamang at sa may mga kasanayan ng rider. So overall, itong bagong CF Moto 250 SR ay namumukod tangi bilang isang kaakit-akit na opsyon sa quarter lighter na sports bike na kategorya. Sa mga taong naghahanap ng mas mabilis, ma-format mukhang sports bike na motorsiklo na may estimated price na 135,000 hanggang sa 138,000 pesos. Number 2, ang bagong Honda PCX 160 2025 model. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga automatic scooter ay ikinategorya bilang pangunahing transportasyon sa loob ng syudad. Yung tipong para sa mga taong naghahanap ng mas madaling paganahing motor at mas madaling dalhin sa kung saan-saan paman. Gaya ng kakalabas lamang motor ngayon ng Honda sa bansa, ang bagong Honda PCX 2025 model. Isang malusog na forma ng scooter na may dalang panalong performance, matipid kumonsumo, komportable at mas moderno. Aagaw agad sa atensyon mo ang naglalakihang mga ilaw nito sa harap at likod, gaya ng sharply styled LED headlamp, LED taillight kasama mga LED type turn signal light indicator. Nilagyan din ito ng malapad at sapat na faded na upuan na idinisenyo para sa parehong comfort at mas magandang control ng rider. Tinatawag itong modelo ngayon na PCX 160 Road Sync type na kung saan ay nilagyan ng mga bagong features para sa phone connectivity at navigation system. Naka-smart keyless entry na rin itong modelo na may anti-theft alarm at answer back key system kasama ang TFT display instrument cluster nito na nagbibigay ng mas malinaw at informative na mga sign at notification na magagamit ng bawat rider, habang ang buong body at fairings ay sinusuportahan ng matibay na chassis frame kasama ang mga suspensions nito sa front na naka-telescopic fork at rear suspensions na dual shock with coil spring at may kasama na ring pressure canister. Nilagyan rin ito ng parehong disc braking system na front and rear at may kasamang anti-lock braking system for additional safety features. Para naman sa off-road ride condition, itong bagong PCX Road Sync ay sinamahan din ng traction control system na nagpapanatili ng traksyon at nagpiprevent sa mga pagkaskid ng gulong. Sinamahan din ito ng built-in hazard lamp, pass switch, side stand kill switch, engine check warning, USB Type-C port at ng mga storage space compartment gaya ng 2 console pocket at underseat storage.
Ang nagpapagana pa rin sa bagong Honda PCX Road Sync ay ang 157 cubic centimeter na displacement capacity nito na may single cylinder 4-stroke 4-valve, liquid cooled at automatic transmission type na gumagawa ng maximum output na 15.8 horsepower at 14.7 Nm ng torque. Pinapaganda ang kabuuang performance sa pamamagitan ng engine ESP Plus technology kasama ng PJM-FI na fuel supply system. Kaya ang kabuuang bilis ay umaabot ng 125 km/h at fuel consumption rate of 46 km per liter. Malayo-layong biyahe at marami-rami ring lugar ang mararating mo gamit ang bagong sasakyang gawa ng Honda na hindi lang pinalakas at pinaganda ang forma, pinanatili pa rin ang magandang kalidad, efficiency na may dagdag pang modernong amenity sa sulit na presyo mula sa 133,900 pesos hanggang sa 154,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 3, ang bagong maxi scooter ng CF Moto. Dynamic, stylish, and compact scooter. Isa sa mga aim ng bagong CF Moto 150SC na inilabas sa bansa bilang isa sa magiging malakas na kakumpetensya ng ilan sa mga nangungunang brand gaya ng Yamaha, Honda, Suzuki at iba pa. Ang modelong ito ay ang entry ng CF Moto brand sa lineup segment ng touring maxi scooter dito sa bansa na pinapangunahan ng Yamaha NMAX, Honda PCX, Suzuki Bergman at marami pa. Ang CF Moto 150SC ay ang isa na yata sa pinakabibiliban mong motorsiklo na lumabas ngayon sa Philippine market. Dahil sa nag-o-offer itong bagong two-wheeler bike ng magagandang katangian, efficiency, mga advanced features at comfortable ride. Mula sa external na disenyo, kuwang-kuha ang ilan sa mga pamilyar na detalye na inilagay na rin sa Yamaha NMAX at PCX, gaya ng pagkakaroon ng mahabang side footboard, central spine, malapad na upuan at ang pamilyar na disenyo rin nito sa harapan na may kaunting arte nga lang, ay tiyak na makukuha rin ang panlasa ng karamihan, kabilang ang kakaibang disenyo ng ilaw, windshield protector at stylish garnish front side cover. At maliban sa front face, minimal lang din ang makikita mong difference sa overall looking. Mas moderno nga lang sa ilang pang mga internal features ang modelong ito. Naka full LED lighting system ang headlamp. Bibigyan ka nito ng malinaw na visibility kasama ang ilan pa sa mga ilaw nito gaya ng mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang rear combination lamp system ay mga naka LED type na rin na klase. Nasa labas na rin ang lagayan nito ng fuel para mas madali ang access at naglalaman ng 8.5 liters. May front pocket na may kasamang USB port charging system, isang malaking underseat storage na may sukat na 30 liters. Mas pinaigting din nito ang seguridad sa paglagay ng keyless ignition system at may kasama na ring anti-theft alarm system at answer back key system. Ang meter panel gauge nitong modelo ay ang magdadala sa kakaibang dating nito sapagkat nilagyan ng 5-inch size display TFT na may colored background. At may kasama na rin mga connectivity, application at navigation system. Pwede mong i-connect ang cellphone gadget para kahit wala kang susi ay mapapagana mo rin ang engine system nito. Pagdating sa safety, sa affordable na presyo ay hindi ka na rin talo sa pagkakaroon nito ng dual channel anti-lock braking system para sa dagdag na safety during emergency braking at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong sa mga pagpipreno. Sinamahan pa ito ng isang off-road safety features gaya ng TCS o Traction Control System. Ang dalawang safety features ay pwedeng i-deactivate sa oras na hindi natin kinakailangan o oras na tayo ay nasasagabalan. Kaya ang magandang ending ay parehong may pakinabang. Bukod pa riyan, ito ay nilagyan din ng makakapit na braking system na parehong mga naka-ventilated disc type na sa harap at likod. At may malalakas na piston caliper para sa mga reliable na pagpipreno lalo na sa mga emergency situation. Kasamang makakapit na tires na parehong tubeless at may sukat na 110/70R14 sa front, 130/60R30 naman sa rear. Ang suspensions ay nilagyan din ng front telescopic fork at rear swing arm with twin shock absorber and coil spring naman sa likuran. Ang nagpapagana sa makina nitong modelo ay ang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at liquid cooled type na cooling system.
Naka-Bosch type electronically fuel injected type na ang fuel supply system na kumukonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 38 km per liter. Ang mill nito ay ipinares sa isang automatic type transmission na kayang magpalabas ng lakas ng maximum output na umaabot ng 14 horsepower sa kada 8,500 RPM at 14 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na nagagawa na umaabot ng hanggang sa 108 km per hour. Ang hugis, lapad, estilo, maging ang kabuang sukat nito ay hindi nalalayo sa ilang mga modelo gaya ng NMAX at PCX. Itong CF Moto ay from Chinese manufacturer na nagkakahalaga ng 119,800 pesos dito sa bansa. Number 4. Mula sa Kymco Motorcycle brand, ang Skytown 150. Noong nakarang taon ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipinong naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na aasahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na rin nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo ang may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. Para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay nagpabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagka-maxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihi sa porma ng karamihan, dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong mala big bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw gaya ng split type LED headlamp at tail lamp maliban sa mga turn signal lamp indicator na naka-bulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console packet sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ang lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, nilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa dalawang tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions, dalawang shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110/70R14 at 130/70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman na. Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal dry type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km per hour na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo sa matipid na paraan na umaabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor.
ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter panel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinamahan din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road ride condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. Kinakailangan din natin lalo na sa panahon ngayon na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg at meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos. Number 5, Yamaha NMAX Turbo 155. Sa wakas, kumpirmado nang dumating ang bagong Yamaha NMAX sa Pilipinas. Para sa dagdag na naman na modelo ng brand sa line-up model nito sa bansa, ay tiyak na magkakaroon na naman ng bagong pagpipili ang motor ang mamamayan, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang bumili ng isang bagong motor. Itong bagong Yamaha NMAX ay inilabas sa bansa na may dalawang klase ng pagpipiliang variant, ang Standard at ang Tech Max version. Ang presyo ng Standard ay nagkakahalaga sa estimated price na 155,900 pesos. Hindi pa yan ang magiging official rate ng NMAX kasi maaaring madagdagan pa yan pag i-display na yan sa mga kasa o mga branch ng motor trade. Ang Standard variant ay mayroon ng mga kasamang features gaya ng bagong TFT display instrument meter panel, bagong rear suspension na may reserve tank canister at keyless entry, dual disc type na may kasama na rin mga bagong safety features. Samantalang ang Tech Max version ay mayroong bagong engine na nilagyan ng YECBT o Electronic YECBT. Para mas kumpleto at aprobado, ang bagong modelong NMAX ay nilagyan ng newly styling na front face design na hindi lang ginawang mas functional, mas pinalakas ang performance, nilagyan ng mga bagong connectivity at bagong mga safety features, maging ang visibility ng Yamaha NMAX ay mas na-update na ngayon. Ang Tech Max version ng Yamaha NMAX ay nagkakahalaga sa presyo na 175,900 pesos. May bagong mga disenyo ng mga ilaw at DRL kasama ang pagkakaroon ngayon ng projector type LED headlight na nasa gitna. At gaya ng dati ay naroon pa rin naman ang malapad at malaki na front windshield protector nito, kasamang matatalas na edge ng garnish at pairings, at ang isang front fender na may karugtong dalawang cover ng mga suspensions. At ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasamang bagong radiator grill cover na disenyo. Maliban dyan ang rear portion naman, pagdating sa combination lamp, meron pa rin naman itong dalawang tail lamp na may panibagong version na rin ng disenyo. Ay mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp, ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system. Ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo ay nagmamaneho. At pagdating sa makina,
Isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang shift name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis. Pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kaysa sa mga de-manual key pa lamang o yung mga nakadangle key pa lamang. Sa bansang Indonesia, 5 klase ng variant na inilabas nito, pero dito sa Pilipinas, 2 pa lamang po ang dumarating. Ang standard variant at ang TechMax version na nagkakahalaga mula sa 155,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos.